Amen. Alright, magandang gabi po sa inyo lahat. Isang maulan na gabi at malamig. Kaya masarap matulog. Pero pagka natulog, alam ko yung huling natulog sa preaching, nahulog sa bintana. Alright, tayo po ito ngayon lahat. Buti walang nakaupo sa bintana. Alright, Revelations chapter 22, verse number 21. Umpisahan po natin sa katapusan. Alright, Revelations chapter 22, verse 21. Amen. Nandiyan na po kayo? Alright. I hope you will listen. All right, let's read. Everybody, please read verse 21. Amen. Ready? Please read. Begin. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Uwian na. We'll talk about our preaching tonight is the power of Amen. The power of Amen. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita. We thank you, O God, for the privilege to serve you and to be challenged by your word. Kami po hindi karapat-dapat. Kami po ay walang karapatan. We are just a sinner saved by grace. Please use me, O God. Hide me behind your presence, O God. And give me the words I should say that will challenge these servants, these fellow servants sa inyong gawain. And help us, Lord, as we finish the Word of God that we will study tonight, that we will have a renewed mind and a ready heart to serve you again with zeal and excitement, Panginoon. Kayo po may taas sa aming gawain ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen, amen. Thank you. Please be seated. The power of Amen. Now, the word Amen, it means truly, truth, verily, so be it, and I agree. Sa Tagalog, siya nga po. Ang salitang Amen ay binanggit ng 77 times sa Bible. And in the Jewish law and the Talmud, ang halaga ng Amen, the law says that one who says the Amen is greater or more important than the one who said the braka or the blessing. Ibig sabihin, mas mahalaga yung nagsasabi ng Amen because it completes or it seals the blessing. Na pagka walang Amen, parang wala pong silbi, walang command of action, yung blessing na ibinigay. Kaya mahalaga sa kanila yung Amen. It's the word of completion, it's the word of execution. Para mas maunawaan nyo po, kung kayo nag-ROTC, di ba merong mga commands. Pero pagkatapos ng command, hindi siya i-execute agad hanggat wala yung pinaka-final command of execution. Halimbawa, tikas, pahinga. Tsaka ka lang mag-a-action pagka sinabi na yung pahinga. Pero pag sinabi pa lang na tikas, wala ka pang gagawin. So pagka hindi kinumpleto ng pahinga, wala ka pang aksyon. Pasulong, kad. Pag walang yung kad na command of execution, kahit sinabing pasulong o pabalik o patalikod, wala ka pang gagawin. Because there is not yet a command of execution. Now in the Bible, the importance of Amen is like that. Na anuman ang sinabi na blessing, anuman ang sinabing truth, anuman ang sinabi na principle in the Word of God, but without Amen, it is just some idea na ibinigay na wala pa rin pong, hindi pa rin siya tinatanggap at wala pa rin siyang execution. Kaya po, ganun kahalaga yung pong word na Amen. There was a young Hebrew child that was praying, pero ayaw niya manalangin mag-isa. He said, bakit tinanong siya, bakit ayaw mo manalangin mag-isa? Sabi niya, because there is no one to say the Amen after the prayer.
Ibig sabihin, sa kanya, na tanim sa isip nila, na pag walang nag-amen, parang walang silbi ang kanilang panalangin. So parang, pwede naman na siya ang mag-amen, pero natanim sa kanya na pag hindi tinapos ng amen, sayang lang ang prayer niya. No, that is the principle, kaya ganun kahalaga sa kanila ang amen. So sana nakukuha niyo po yung pinaka-konteksto niya. Na kaya po nilagyan at maraming beses, 78 times in the Bible, that Jesus Christ put amen. Pwede namang wala in certain verses of the Bible yung amen, pero bakit niya nilagay ang amen? Because it's the word that completes the sentence, is the word that completes the principle, is the word that completes the command. Ito yung nagkukompleto sa katotohanan na pag wala ito ay parang nakahangka at hinihintay mo yung execution ng command na binibigay sa'yo. Kaya po, mahalaga ang amen. So, it is like the switch in a light. It is like the power button sa mga appliances. It's like the starter sa isang kotse. Ito ay parang isang pagtipa dyan sa piano. And it is the master switch sa buhay ng isang Kristiyano. That's why we need to see the importance of saying amen. Kaya nga po, dito bago tinapos ng Panginoon ang buong Bible, can you imagine, the whole Bible was written, but God concluded it, and God stamped it with His amen. Amen? Sabi niya, ibig sabihin, tapos na, execute, okay, believe, and ito po ang salita ko, okay, yours. Gawin nyo na. Amen? So, napakahalaga ng amen. The reason it is interesting sa akin, because it was a preacher's camp na nandun po sa Baguio. So-called preacher's camp, dapat mga hardcore Baptist ang mga nandoon. At alam nila sana na parang matatag o matapang po itong mga ito. Pero ang karamihan sinama ni pastor po noon ay marami mga Bible students. Sabi nila ay mga parang ginawang youth camp na parang they are laughing and some of them are laughing at parang minamak nila yung aming ginagawa because when Pastor Ed preached at yung mga preachers natin na nagpe-preach ay yung kami mga Bible student and mga staff, we are shouting and holding our Bible, sumisigaw kami ng amen. At yung mga parang matatagal na mga pastor at yung mga ibang mga worker and preacher, parang hindi nila na-appreciate na pag may nagpe-preach ay may nagsasabi ng amen. No, kaya nga po, sa akin, naging interesado ako doon, bakit tayo nagsasalita? Ba't tayo sumisigaw ng amen? It is because it confirms our belief, it confirms what He preaches, it confirms the Word of God. Kaya tayo sumisigaw ng amen dahil po, yan ay nagpapatotoo, tayo sumasang-ayon, tayo naniniwala sa sinasabi ng nangangaral ng salita ng Diyos. That's why, if you are a Bible student, if you are a worker of the Bible, you are teaching the Word of God. Isang bagay na mahalaga sa atin, ang amen, you say amen, you believe and you confirm it with amen, because it is like the power switch sa iyong pananampalataya bilang Kristiyano. Amen? Pag hindi ka nag-amen, ibig sabihin, hindi ka sumasang-ayon sa akin. Pag hindi ka nag-amen, hindi ka sumasang-ayon sa salita ng Diyos. Pag hindi ka umi-amen, hindi ka sumasang-ayon sa gawain natin. At pag hindi ka umi-amen, ibig sabihin ay taliwas ka o kontra ka sa ating ginagawa sa gawain na ito. So if you believe what we do, if you believe what we believe, you will seal it with your amen. Kaya nga po, the more we shouted amen. Why? Because we believe what the preacher says. Kaya nga ngayong gabi mga kapatid, I want to encourage you. It is important to God because it is in the Word of God. Amen? It is important in the Bible. It is important to God. It is important to God. It is important to us. And when it is important to us, we must use it and make it important sa ating pong mga buhay. Amen? Huwag nating hayaan ang Muslim ang gumamit nito. Huwag nating hayaan ang Pentecostal ang gumamit nito. Amen, amen, amen. Huwag nating hayaan ang Charismatic ang gumamit nito. Huwag nating hayaan mga INC ang gumamit nito. Huwag nating hayaan ang mga Protestante gumamit nito. Ang gumamit nito ay ang mga taong naniniwala sa salita ng Diyos. If you believe the Word of God, you should shout, amen. Is one of our identity. Why? Because we believe the Word of God.
Kung lalaki ka, hindi ka nag-amen. Ano ka? Hindi ka ba naniniwala sa salita ng Diyos? You confirm what we preach. You confirm what you hear by saying, Amen! It's the Word of God. Amen? Kaya hindi tinapos ng Bible ng Diyos ang Bible na walang Amen because He wants us to use that. Kaya nga po ngayon titignan natin, what's the use? Anong halaga ng Amen sa ating pong buhay? Number 1, tingnan niyo po, 2 Corinthians chapter 1, verse number 20. The Bible says, 2 Corinthians chapter 1, verse number 20, For all the promises of God, in Him are yea, and in Him are Amen unto the glory of God. Number 1, Amen builds us. Amen? Hello? Amen builds us. Ibig sabihin, every time you hear Amen, you agree with what you hear. And when you agree with what you hear, it builds your faith doon sa napapakinggan mong salita po ng Diyos. Amen? Whether you hear about salvation, you believe it, you say it, Amen, you build your faith. When you hear about standard, you say Amen, it builds your faith sa ating standard. Amen? Hello? No, kaya po, pag hindi ka nag-amen, ibig sabihin, hindi ka nag-agree, hindi ka nabibuild sa pananampalataya na dapat ay mayroon ka. God finished the Word of God with amen. He gave us principles, and He gave us, and He sealed that with amen. Every time He say amen, it means it is what God wants to say. Amen? Everything we believe in our faith as a Christian, it builds our faith. Kaya pagka nakita natin ng amen, ito'y paniwalaan natin at ito po ang magpatayo o magpatatag ng ating pananampalataya. Sabi ng Bible, Romans chapter 1, verse number 25, who changed the truth into a lie and worship and serve the creature more than the Creator who is blessed forever. Amen. So we believe in our Creator. Amen. No, the Great Commission, Matthew chapter 28, verses 18 to 20, sabi niya, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the Father, of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Ibig sabihin, ang Diyos ay naniniwala sa Amen. Let that Word of God, the Great Commission, build our faith on the Great Commission. Amen. Every sign, bawat senyales at kapangyarihan na binibigay ng Panginoon, ito ay selyado with the word Amen. Mark chapter 16, verse number 20. The Bible says, And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Amen. Amen. Di ba? Yung binigyan sila ng kapangyarihan ng Panginoon while they preach the Word of God, yung signs na nakikita ng mga tao, the power that they have, para paniwalain ng tao na sila'y sa Diyos, yun ay bigay ng Panginoon. And while they do that, it confirms yung kanilang pananampalataya, and God sealed it with Amen. Sabi ng Bible, Romans chapter 16, verse number 26 and 27. Sabi niya po dyan, made known to all nations for the obedience of faith to God my only wise, or to God only wise, be glory through Jesus Christ forever. Amen. So the glory of Jesus Christ is true, and it is sealed by Amen. The grace of the Lord Jesus Christ, Romans 16, verse number 20, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. And then the peace from God, Romans 15:33. Now the God of peace be with you all. Amen. Luke chapter 24, verse number 53. The praise to God. And we're continually in the temple, praising and blessing God. Amen. And everything that is in Jesus Christ, God confirms it with Amen. John 21, verse number 25. There are also many other things which Jesus did, the which if they should be written everyone, I suppose that when the world itself, or the whole world itself, could not contain the books that should be written therein. Amen. Kaya po, lahat ng gawain ng Panginoon, it is confirmed with Amen. Amen? So we believe that all of the things that is written in the Word of God, from principle to actions, to
to ideas na binibigay sa atin ng Panginoon, to His miracles, lahat ng binigyan niya ng amen, it will build our faith. Amen? Because faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Every time you hear the Word of God, you say amen. Amen? We believe these things by faith, and we believe it by showing our belief by saying amen. Whenever we hear the Word of God, we need to shout amen to confirm what we believe. Amen? Number one, amen builds us. Secondly, amen blesses us. Amen? Ang pagsasalita ng amen, ang paniniwala sa amen, ito ang nagpapala sa atin. From the book of Psalms, just take note, Psalm 41 verse number 13, Psalm 72 verse number 19, Psalms 89 verse number 52, Psalms 106 verse number 48, paulit-ulit na sinabi ng Panginoon na ang Diyos ay pinagpala niya ang mga naniniwala sa Kanya, and every time He says the blessing, sabi ng Bible, He ends it with amen. We are blessed to have the Lord our God, and being ang Diyos ang ating Panginoon, mapalad tayo. Kaya nga po, pag naniniwala ka sa ating Panginoon, and you confirm it with amen, the blessing of God is upon you. Amen? God's provision is unto you. God's protection is upon you. God's promotion is upon you. God's possession is upon you. And God's purification is upon you. Kaya mga kapatid, pagka tayo naniniwala sa salita ng Diyos, at naniniwala tayo sa Panginoon, every time the Word of God reminds us of the character of our God, we are just in awe to say, amen. Totoo yan sa ating pong buhay. The best blessing is the one based from the Word of God. Not just to hear na God bless you, pero pag nabasa mo sa Word of God, binigyan ka ng blessing na ganito ng Panginoon, you say amen. Ibig sabihin, you claim it. Amen? That's the word. Kaya nga po, the amen blesses us. The love of Christ, peace, grace, communion, growth, deliverance, perfection, everything in the Word of God. Pagka yan ay binigay ng Panginoon, it is always ended with amen. Number one, amen builds us. Secondly, amen blesses us. And I want to dwell a little bit here. Number three, amen breaks us. Amen breaks us. Tingnan sa Numbers chapter 5, verse number 22. Numbers chapter number 5, verse number 22. The Bible says, Numbers chapter 5, verse number 22, and this water that causeth the curse shall go into thy bowels to make thy belly to swell and thy thigh to rot. Mabubulok ang iyong hita. And the woman shall say, amen. Amen. Can you imagine that? May curse, nakita niyo po yun, may sumpa, pero may nagsasabing amen. Tingnan niyo pa, isa pa po, Deuteronomy, chapter number 27. Deuteronomy chapter 27. Ang ganda na sana, di ba? Amen builds us. Amen blesses us. But number 3, is Genesis chapter Deuteronomy chapter 27, verse number 15. Sa ng Bible, verse number 15, cursed be the man that maketh any graven or molten image, an abomination unto the Lord. And then, at the end of that verse, amen. Verse number 16, cursed be he that setteth light by his father or his mother. And then the end of that verse, amen. Cursed be he that removeth his neighbor's landmark. At the end of the verse, amen. Cursed be he that maketh the blind to wander. Then the end, amen. Cursed be he that perverted the judgment of the stranger. And then he said, amen. Cursed be he that lieth with his father's wife. And then at the end, amen. Cursed be he that lieth with manner of beast. And then, amen. Cursed be he that lieth with his sister. And then, amen. Cursed be he that lieth with his mother-in-law. Talagang curse yun. Amen. Cursed be he that smiteth his neighbor secretly. Rin yun. Amen. Cursed be he that taketh reward to slay an innocent person. Amen. Cursed be he that confirmeth not all the words of this law to do them. And all the people shall say, amen. Can you imagine that?
Curse na ang ginawa o binanggit ng Panginoon, but He ended every verse of the curse with amen. Alam niyo kung bakit? God wants us to agree with His principle na kung yan ay kasalanan, yes, pag blessing, you agree, you say amen. Pero pag yan ay curse dahil kasalanan, yan ay ayaw ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kahit hindi mo gusto, you must agree and say amen. Kaya nga, kung ikaw ay tinatamaan sa preaching, alam mo, may preaching about sa katamaran, kung ikaw ay tamad, hindi mo sasabihin na, ayoko mag-amen dyan, tinatamaan ako. No, pag tinamaan ka, sabihin mo, amen. That's for me. Para sa akin yan. No, tamaan mo ko. But I agree. Ako ay sumasang-ayon doon sa sinasabi na curse dahil ayoko manatili dyan sa curse na yan. It will break you kahit ayaw mo. Kung yan ay napapakinggan mo dahil Word of God, you must accept the Word of God and the Word of God will teach and change your life. Yan ang magbabago ng ating buhay, mga kapatid. Kaya birin mo yun, curse na nga, may amen pa. Kasi gusto ng Panginoon baguhin yung mga tao na nandun sa kasalanan na yun. At pag nabago ka, amen. Yung hindi nabago, walang amen. Bakit? Walang confirmation. Kaya yung 4 years mo dito, 5 years mo dito, 8 years mo dito, ang daming Word of God na napakinggan mo, walang nabago sa'yo. Why? Umuupo ka dyan, hindi ka nag-amen. Hindi ka nakikinig. Hindi ka sumasang-ayon. At pagkasabi mo, parang hindi naman totoo, parang hindi ako yaan, yun yan sa katabi ko. Kaya hanggang ngayon, tamad ka pa rin. Hanggang ngayon, magnanakaw ka pa rin. Hanggang ngayon, batugan ka pa rin. Hanggang ngayon, may tinatago ka pa rin kasalanan. Why? You don't agree with the Word of God. Tinamaan ka lang, dinisiplina ka lang, pinagsabihan ka lang, tatahimik ka na, yuyuko ka na, ayaw mo na makipag-usap, hindi ka na tumitingin sa preacher. Bakit? Ayaw mo i-confirm yung Word of God sa buhay mo. You confirm the Word of God, you say amen. Tinamaan ka, come on, preach, amen. Ay, because it breaks your heart. Ang maganda, pag binasag ng Panginoon ang puso mo, tinanggap mo ang salita ng Diyos, babaguhin niya ang pagkatao mo. Meron sa aming tatay nakikinig ng Word of God sa preaching. No, lagi akong nagpe-preach and I say, yung mga Kristiyano, nakikinig ka na ng salita ng Diyos, naninigarilyo ka pa. Merong mga alam ko naninigarilyo, walang reaksyon. Kaya 5 taon na, 6 na taon na simbahan, naninigarilyo pa rin. Pero merong nakikinig, 1 taon pala, wala pang 1 taon nakikinig. Tinaanan yung kasalanan, yung mga naninigarilyo, hindi na dapat kayo naninigarilyo. At sinabi niya, amen. Kahit mahirap, sabi niya, ang hirap, pastor. Pero kinamusta ko, Brad, nanigarilyo ka pa? Hindi na po. Ang hirap po. Pero bakit hindi na siya nanigarilyo? Kasi nagsabi siya ng amen. Kinonfirm niya ang kasalanan niya. Kaya nga, magsabi ka na ng amen para hindi ka na manigarilyo. Kaya yung tatahimik dyan, yung kasalanan mo, ilabas mo na. Amen! Yung mga nagano pa dyan, yung mga naglalaro pa ng Call of Duty dyan, Bible student ka na, magsabi ka na amen! Yung mga nagka-counter-strike pa dyan, magsabi ka na amen! Yung puro Facebook pa dyan, magsabi ka na amen! Babaguhin ka ng Panginoon! Pag hindi ka nag-amen, hindi ka mababago ng Panginoon. Tignan nyo yung mga hindi nag-amen. Tignan nyo yan. Mamaya may tinatago ka pa mga picture dyan. May mga tinatago ka pa sa messenger mo. Meron ka pang kinokontak pagkahating gabi. Hindi ka nagsasabi ng amen.
Kinakabahan ka na dyan. Hindi mo na alam ang gagawin mo. Sumigaw ka lang. Amen! Pag tinamaan ka, magsabi ka ng amen. Ayos lang yun. Masaktan, mabasag ang puso. Basta mabago ng Panginoon. Kaysa tatay-tahimik, nasa loob naman ang kulo. Huwag ka mag-amen para sa katabi mo. Mag-amen ka para sa sarili mo. When you say amen, you are being broken by God. Kahit ayaw mo eh. Because you have to agree. Kasi salita yan ng Diyos. You have to accept because it's the Word of God. Hindi ka sinumbong ng teacher mo. Hindi ka sinumbong ng dormmate mo. Hindi ka sinumbong ng mga klase mo. Sinabi ng Panginoon, sabihin mo ito. Hintayin mo magsabi ng amen. Para mabago ang buhay niya. When you say amen, it means you say to God, God, I admit and correct me. Amen. Oh, hindi tayo naglalabanan dito. We help one another para tayo mabago ng Panginoon. So number 1, amen builds us. Number 2, amen blesses us. Number 3, amen breaks us. And then number 4, amen binds us. Amen? Tingnan sa Nehemiah chapter 5, verse number 13. Nehemiah chapter 5, verse number 13. The Bible says, Nehemiah chapter 5, verse number 13, And also I shook my lap and said, So God shake out every man from his house and from his labor that performeth not this promise, even thus be he shaken out and emptied. And all the congregation said, Amen. Pwedeng may sumasang-ayon talaga, mayroong napipilitan. Pero ang sabi ng Bible, and all the congregation said, Amen, and praise the Lord. And all the people did according to His promise. And then chapter 8, verse number 6. Nehemiah chapter 8, verse number 6. Sabi po ng Bible, verse number 6, And Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen, with lifting up their hands, and they bowed their heads and worship the Lord with their faces to the ground. Sino ang nagsabi ng amen, amen? 1, 2, 3, 4, no! Ano sabi niya? Lahat, all the people answered, amen, amen. You know, every time we say amen, it binds us together. Ibig sabihin, pinagsasama-sama tayo nung ating pagsasabi ng amen. Maybe tayo'y magkakaiba ng simbahang pinanggalingan. But when a Bible student from San Pedro says amen, and a Bible student from Los Baños says amen, ibig sabihin kahit magkaiba ng simbahan, kayo ay pinagtatagpo ng Panginoon sa isang katotohanan. Amen? Magkaibang simbahan, pero sa amen, pinagsasama-sama tayo ng Panginoon. Magkaibang lahi, merong Ilonggo, may Ilocano, merong Bicolano, merong pong Manileño, merong taga-Norte, yung mga taga-ibang lugar, alien. May mga taga-ibang bansa. But every time you say amen, nagkakaisa tayo, mga kapatid. Amen? Hindi mo gusto yung amoy ng katabi mo. Hindi mo gusto yung mukha ng kasama mo. Pero pag nagsabi tayo ng amen, we agree with one another. Diba? Ang sarap ng Bible. Sabi ng Bible, no, when we dwell together in unity. Now, how do we dwell together in unity? When we believe, what we believe are the same. Amen? Pagka nagkakaisa, paano namin malaman na kasama namin o kaisa namin ang paniniwala mo? You say, Amen. Amen? May sinabing prinsipyo dito. Diba? Pag sinabi yung prinsipyo, nagsabi ka ng Amen, ibig sabihin, you agree with me.
And I agree with you. May sumabi rin ng amen, katabi mo. You agree doon sa katabi mo. Yung katabi mo, sumasang-ayon sa inyo. Magkasundo tayo dito. Kaya hindi lang napapalagay dito yung mga hindi sumasang-ayon sa atin. Yung naiilang pagka sumama sa atin. Yung hindi katulad nung paniniwala natin. Kaya pag tayo nag-amen, di ba? Ang sarap. Lahat nag-amen kasi magkakaparehas tayo ng paniniwala. No, kaya pagka sinabing soul winning, lahat tayo naniniwala soul winning, nagsasabi tayo amen. Pero pag may Calvinist dito, di ba, nagliliyab-layab puwetan mo. Hindi ka makasabi ng amen. Bakit? Ang tinuturo sa iyo ay wala ng sinner's prayer. Ang alam mo, hindi na dapat mag-soul winning. Papasok na lang yan sa simbahan ninyo. No! When we believe what we believe and we believe the same, we agree with one another. At ang nagpapaalam niyan, when we say all together, amen. When you say amen, you agree with me. When you say amen, you agree with all of them. When you say amen, you agree with God. And when you say amen, you agree with the Word of God. And when you agree with the Word of God, we all agree with the Word of God. We have unity in our faith. Kaya nga po mga kapatid, huwag nating hayaan na yung sigaw ng sanlibutan ay magsama-sama sila. Sabi, set aside those differences. No, we are different. Pero tayo kakaiba at magkakasama tayo dahil alam natin ang ating pinaniniwalaan. At kaya natin nalalaman dahil nag-a-agree tayo by saying amen. That's why amen binds us. Pag may hindi na nag-amen, alam mo, nag-iiba na. Pag may hindi na nag-amen, alam mo, iba na ang kanyang pakiramdam. Hindi na siya feel at home sa atin. Next year, iba na ang school niyan. Sa seminaryo na yan, nag-aaral. Hindi na nag-amen eh. Hindi na nag-amen. Pero hanggat nag-amen ka, nakakasigurado kami, parehas tayo, parehas nyo kami, hindi tayo magkakaiwalay. We agree with what we believe. We just say amen. Kaya, delikado pag di ka na nag-amen. Pag sa church nyo, hindi ka na nag-amen, Bible student ka pa naman. Pupreach ang pastor mo, i-preach ang Sunday school teacher mo, delikado na ang puso mo. Hindi ka na nag-agree. Di ba? Madaling malaman, di ba? Hindi mo kailangang interrogate pa eh. Hindi mo na kailangan paupuin, pa-oral examine, kung parehas mo ba kayong paniniwala. Pag nag-preach, tapos di na nag-amen, wala na yan. Hindi na niniwala yan. Kaya habang nag-amen, ibig sabihin, nagkakasundo. They all say amen. Do not forget your amen. There was a time in Spain, 1942, sa isang Jewish community, that a Jew was killed for not saying amen. Ibig sabihin, parang hindi siya sumasang-ayon doon sa kanyang mga kababayan. This was a real event. Pinatay siya dahil hindi niya siya sumasang-ayon. Baka traitor na to. Kaya pakinggan mo yung katabi mo. Baka may ibang puso na yan. Baka magkaroon ng panibagong history. But this is true. Dahil may nag-pray na Jewish prayer sa isang community, hindi siya nagsabi ng amen. Nagduda yung mga kasama niya. Pinatay siya. That's how important amen sa kanila. Pero sa atin, mga kapatid, alam natin, pagka tayo nag-amen, ibig sabihin, kasundo pa natin yan. Ayos ang puso niya. Kaya don't forget your amen. Don't lose your amen. Huwag kang tamarin sa amen. Huwag kang ma-intimidate sa mga nag-amen na iba. Huwag kang maingayan sa amen. May bungang amen. Babaguhin ka ng amen. Babasagin ka ng amen. Itatayo ka ng amen.
Aayusin ka ng amen at magpapatuloy ka dahil sa pag-amen. When you shout amen today, you shout until you graduate. Amen. At kahit nasabihin natin marami nagpe-persecute, you just say amen. You know why? Habang nag-amen ka, ay pinapamuhay mo ang Panginoon sa buhay mo. Tingnan niyo sa Revelation chapter 3, verse number 14. Revelation chapter 3, verse number 14. Revelation chapter 3. In verse number 14, and I conclude, Bible says in verse number 14, and unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things saith the Amen. It's Jesus Christ. Amen? Jesus Christ is the great Amen. The faithful and the true witness, the beginning of the creation of God. Kaya nga po, every time you say Amen, it means you make Jesus alive in your life. He is the Amen. He is the truth. He is the verily. He is the so shall it be. Amen? He is the confirmation of all. Kaya pagka nag-amen ka, you confirm the work of God in your life. Don't lose your amen. Don't forget your amen. Kung tumatahimik na ang iba, ikaw na nakakakita ng halaga, keep on shouting, amen. Amen. Tayo po tumayo lahat. Nakilala namin Diyos. Marami po salamat sa inyong salita. We thank you, O God, for a very simple principle, a very simple standard, a very simple influence na binigay sa amin ng aming pastor, ng aming simbahan. It might be just one word for us. Marahil nakasanayan lang po na banggitin. But amen has a power. As long as we use that, O God, you hold our life. You become a part of our life. And we always remember what you are doing in our life. Huwag niyo po hayaan makalimutan ng amen. Up to the point, we will face you, our amen. Okay, kinausap ng Panginoon sa mensahe, why not talk to the Lord? Mahirap ipanatili.